So heart rate versus pace, alin ba sa dalawang to ang mas maganda pagbasehan sa ating mga training? Now, itong sagot na to, base lang sa naiintindihan ko, base lang din sa experience ko. So, I'm not a coach, so take everything with a grain of salt. So, ito yung sagot ko. Heart rate ang mas magandang pagbasehan para sa akin. Kasi yung pace, ang pace kasi natin, maring, for example, nagsuggest yung relo mo na ngayong araw, dapat kang tumakbo ng 25 minutes tapos dapat mong i-maintain yung 5 minutes per kilometer na pace. So, maaring ngayong araw na to, madali mo lang ma-achieve yung 5 minutes per kilometer kasi well-rested ka, nakatulog ka ng maaga, hindi ka stress sa trabaho mo, sa eskwela mo, hindi ka rin stress, or hindi mainit yung panahon. So, easy lang sa'yo na 5 minutes or madali mo lang ma-achieve yung 5 minutes per kilometer. On the other hand, kung yung panahon mainit, hindi ka nakatulog ng maaga, tapos stress ka pa sa trabaho mo, yung 5 minutes per kilometer naman, mahirap yon para sa katawan mo. Now, kung ipipilit mo yon para sa araw na yon na talagang susundin mo yung suggestion ng relo mo, prone ka or at risk ka sa overtraining. Mahirap yun para sa katawan mo. Now, gaya ng nasabi ko before, hindi naman kasi hindi naman nanggagaling yung improvement natin sa ating actual training, kundi sa adaptation na nangyayari sa recovery. Now, kung palaging ganun yung ginagawa mo, naghahabol ka sa pace mo, dahil yun yung suggestion ng relo mo, and on that day, hindi pabor yung katawan mo, hindi ganun ka kondisyon yung katawan mo, well, yun nga, maaaring ma-injury ka, ma-burnout, or yun nga, ma-overtrain ka. Now, ang heart rate, kung yun yung pagbabasihan mo, meron kang cap, meron kang limit. For example, para sa akin, sa mga interval session ko, yung interval session ko, hindi talaga laspagan. Nakabase pa rin ako sa heart rate. So, meron lang akong limit na 175 beats per minute. Or pinaka-limit ko is around 178. Pag lumampas nun, maaring itigil ko na yung training ko or mag-a-adjust talaga ako. Magba-back out ako, hihinaan ko or magbabagal ako para hindi malaspag or hindi ako ma-overtrain or yun nga, meron akong limit para hindi lumampas doon. Now, sa mga easy run ko naman, mini-maintain ko lang yung zone 1. Hindi ako lumalampas doon para maka-recover yung katawan ko. So, gaya ng na-share ko before, improvement sa running is nangyayari yan kung nababalance natin ang stimulus saka yung recovery or yung adaptation. So, sa pace kasi, pag pinilit natin, malaking risk yun. Sa heart rate naman, pag nakalimit ka lang, alam mo na dun ka lang dapat sa araw na yon. Kunwari, mainit yung panahon, which is something na mabilis magpataas sa heart rate natin, hindi mo titingnan yung pace mo. Hindi mo ipipilit. Kasi mainit nga yung panahon. Pag nakita mo yung heart rate mo na lumampas na sa set na limit mo, well, magbabagal ka. So, hindi pace yung pagbabasehan mo, kundi yung heart rate mo. So, ganun din sa mga recovery days. Hindi mo rin ipipilit na lumampas or hindi mo palalampasin yung heart rate mo sa limit mo ng araw na yon para hindi ka malaspag. Para ma-maintain talaga yung or ma-achieve mo talaga yung recovery na dapat mangyari sa araw na yon. So, I hope nasagot yung tanong na yon. Meron na yung ma-comment, meron na akong pagkakamali. Well, i-correct nyo lang sa comment.